Hindi ko na to isasalin sa paso. Kasi ang balak naman dito ng kliyente, ididirekta niya na sa lupa eh. Ayan, ilalagay niya raw to sa harapan ng bahay nila. Sakto lang kasi matured form na to. Tsaka acclimated na to eh. Sa farm, nandun to sa outdoor. So tamang-tama lang, pag tinanim niya sa labas, hindi na to maninibago, hindi na masusunog yung mga dahon niya. Dahil sanay na sa init. Ito pa po outdoor plant to, si bleeding heart na red ang flowers. Kasi meron white flowers eh. Ayan, ideally pang ano siya, pang trellis, yung ganon. Pero kung gusto nyong shrub lang siya, pwedeng gupit-gupitin palagi. From time to time, gupitin nyo. Pero kung gusto nyo siyang pagapangin, ayan, maganda rin po yan. Pang fence, pang terrace, ganyan. Or pang canopy, yan. The best pang canopy. Siya po ay si bleeding heart. Malaki na rin po oh. Mga around more than 3 feet na to yung height niya. Ito pa yung isang magandang indoor plant. Si Philodendron Red Congo. Tingnan mo, giant size na yan. Ang lawak ng sakop niya, oh. Ito naman yung sinasabing hybrid orange. No, iba rin siya kay Prince of Orange kasi ito, kung mapapansin mo, medyo bilugan yung dahon niya, 'di ba? Yung Prince of Orange kasi medyo pahahaba naman. Ayan. Ganda rin, oh. Ito yung isa sa mga top rare pa ng philodendron, si Margaret. Yan, bihira na lang tong makita si Margaret. Itingnan nyo po, medyo pa may pagkakahawig siya kay Jungle Fever, at saka kay Wilsoni Eye, at saka Snowdrift, di ba? Pero ito, mas malalapad kasi yung dahon niya eh. Yan, oh. Ito may pa-unfurl. Pag tubo nito, pag unfurl nito, mas malaki pa yung dahon niyan. Kasi gano'n naman normally, pagka may bagong dahon, siya yung pinakamalaki ang tubo. Grabe, ang gaganda talaga ng philodendron. Kung pwede lang silang i-kolekta lahat. Ito, hindi ako nagsasawa sa beauty nito eh. Si Philodendron burl marks, 'di ba? Kahit petite size lang siya, panalo. Yan, mapapansin niyo po ito nag-revert na oh. Ganyan kasi pag hindi naaarawan, nagiging green. Ang iba pinuputol na yan para babalik siya sa may mga variegation, ganyan. Kaya kung ipipwesto mo to, bawa dito, indoor garden, itapat mo siya dun sa may pwesto na may bahagyang sikat ng araw. Para laging maganda yung kulay ng mga leaves niya. Ito cute size lang talaga yung kinuha ko eh. Si variegated Fideline. Tingnan nyo po oh, maganda yung dahon niya. Ganyan yung detalye. Pero lumalaki to. Pag na-reach niya na yung full maturity niya, nagtitrail din po yan. Kaya kailangan isupport siya ng coco pole para may kakapitan yung mga aerial roots niya. Karamihan philodendron pero may naligaw na isang alocasia. Ito si Black Velvet. Ito yung dwarf Siberian na local. Si Ocean Star at saka si Jade Star. Dali, ito na po yung ating pagka-cute naman talaga na Pink Princess. Local po ito, tingnan nyo naman ang kanyang beauty. Sumasabay talaga sa ganda ng mga imported. Diba? O siya, hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi para sa ngayong araw. Maraming salamat po. I'm sure marami pong nag-enjoy, lalong-lalo na yung mga kapwa nating plantita sa ating repotting session for today. Hanggang dito na lamang. Ito po ang The Late Bloomer. Happy planting! Ganda na naman ng panahon. Maaraw pero malamig.